Ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, ang Davao City ni Digong Duterte. Ayun mga kababayan, gusto ko lang pong reaksyonan. Actually, ito kakatapos lang ng panunumpa ni Donald Trump sa Amerika. Bilang pang 47th President of United States of America. Ngayon, itong si Donald Trump, meron siyang Secretary of State na dating kalaban din niya noong 2016 election. Ngayon, itong si Marco Rubio ay isang Latin, isang taga-Cuba, no? Taga-Cuba siya, isang Latin American na tumira sa Amerika hanggang sa naging American citizen, tumakbong senador hanggang sa ngayon ay naging secretary siya, no, ni Donald Trump or Secretary of State ng Amerika. Ngayon, mga kababayan, speaking of Secretary of State ng Amerika, itong si Marco Rubio, ayaw niya sa China. Bakit? Napapanood daw niya sa mga balita sa iba't ibang network sa buong mundo na ang China grabe daw ang pangbubuli. Ibig sabihin yung pamamaliit ng China. Isa daw sa pinakaayaw niya ang isa sa Pilipinas. Kasi actually, mga kababayan, hindi po makakalimutan ng United States of America na ang Pilipinas ay binayaran ng Amerika para magkaroon ng sariling nation sa Spaniard. So sa mga hindi po nakakaalam, way back of the history tayo. 400 years, no? 400 years tayong sinakop ng mga Kastila, mga Espanyol or mga Spaniard. So ngayon, itong mga Spaniard, kumbaga, binenta tayo ng mga Espanyol sa Amerika. At ang Amerika naman, binili ang Pilipinas para malaya, para lumaya sa kamay ng mga Espanyol. Biruin nyo, almost 400 years tayong hinawakan sa liig, inalila, inalipin at sinakop ng mga Espanyol. Kaya hindi po linid sa ating kaalaman na meron po tayong lugar sa Pilipinas na dalawa na hanggang sa ngayon nagsasalita pa rin ng Espanyol or Latin. Isa na dyan ang Zamboanga City na nagsasalita ng Chabacano. At isa din po yung Pampanga, meron din po mga Chabacano sa Pampanga. Hindi po natin makaligtaan yan. So ngayon, speaking, yan po ang isa sa mga patunay na kung bakit totoo po at hindi tayo fake news na sinakop tayo ng Espanyol for almost 400 years. Ngayon, ang Espanya at ang Amerika, meron silang tinatawag na treaty, kasunduan. So yung kasunduan na yan, binayaran ng Amerika ang Espanya para bitawan tayo at magkakaroon tayo ng Commonwealth. Na kung saan ang kauna-unahang Commonwealth President sa Pilipinas ay walang iba kundi si Manuel L. Quezon. Ito sa mga hindi nakakaalam ha. Si Manuel Quezon po ang first ever President Commonwealth ng Pilipinas na under of American government. So pagkatapos noon, ilang taong nakalipas, pinalaya din tayo ng Amerika at gumawa tayo ng sarili nating nation. Na kung saan doon na nagkakaroon na tayo ng sariling presidente, nagkaroon na tayo ng sariling batas, no? Kumbaga, pagkatapos ng Commonwealth ni Manuel L. Quezon, no? So wala pa tayong masyadong batas hanggang sa nagkaroon na tayo ng sariling presidente, dumating na si Ferdinand Marcos Sr. So nadagdagan at nagkakaroon na tayo ng sarili nating constitution, ang 1986 Constitution or 1987 ba? Correct me if I'm wrong. So hanggang sa ngayon, hawak na natin ang sarili nating bansa. Ngunit kahit binitawan na tayo ng Amerika sa pag-colonize nila, no? At yun nga, matagal lang nakalipas, nung naging presidente si Digong, kinalaban na naman niya ang Amerika kasi daw hindi matanggap-tanggap ni Digong na sakupin tayo ng mga Amerikano at gawin tayong battleground. Na kung saan pinalayas niya mga kasundaluhan, mga American Navy, mga American soldiers, pinabalik niya sa Amerika at minura niya si Barack Obama. Kahit ganun pa naman, all of the sudden, kahit ganun ang nangyayari, hindi pa rin tayo tinalikuran ng Amerika hanggang sa ngayon. Nandyan pa rin ang Amerika para sa atin. At isa din po yan sa rason na kung bakit nanalo si Pia Wurtzbach bilang Miss Universe 2015 dahil sa tanong sa kanya, ano bang masasabi mo sa relationship ng Amerika at ng Pilipinas? Sabi ni Pia Wurtzbach, wala naman po akong masasabing masama sa pag-relationship ng Amerika at ng Pilipinas kasi nang dahil yun sa minura nga ni Digong, no? Itong si Barack Obama.
So ang sabi ni Pia Wurtzbach, alam naman po nating lahat na tayo po'y kinolonize or colonize ng Amerika. So hanggang sa ngayon, na-adapt natin ang culture ng Amerika, na-adapt din ang culture ng Pilipinas, ng Amerika kasi marami pong mga Pilipinong OFW doon. So ngayon, kahit ganun pa man ang nangyari, minura ni Digong, pinalayas ang mga sundalong Amerikano, minura si Barack Obama, at kung ano-ano mga reporter, ang Amerika ay nandyan pa rin. Ngunit, nung ngayon, presidente na si Pangulong Bongbong Marcos, wala na si Digong, ayun, sinakop tayo ng China. Kinuha ng China ang West Philippine Sea na tinatawag nilang South China Sea or para sa atin, ang Spratly Island. So ngayon, sa kabila ng ilang taon na nanilbihan si Digong hanggang sa bumaba sa termino, binubuli tayo ng China. So ngayon, nung nanalo si Donald Trump, kamakailan lang kahapon, nag-inauguration siya, nagsasalita ang Secretary of State niya si Marco Rubio na ang sabi niya, hate daw niya ang China. Ayaw niya sa China dahil ito daw yung pinaka-powerful na bansa pero bully. So, ngayon mga kababayan, saan yung sinasabi ng mga DDS, no, na mas paborito daw ni Donald Trump si Digong kaysa kay BBM? So kung paborito ni Donald Trump si Digong, di sana itong sekretary ni Donald Trump pinupuri si Digong. Bakit ayaw ni Marco Rubio ng mga politiko sa Pilipinas na pro-China? So pakinggan nyo po ha. Say it's the Philippines. Okay, in the last 48 hours, there's this massive, I don't even know how to describe it, but this massive ship that the Chinese have built that's like headed towards the Philippines, and the Philippines feels threatened by it, rightfully so. We've seen this on a daily basis with the harassment and so forth, but on a daily basis. If, God forbid, there is some miscommunication or some inadvertent conflict emerges there, and we have obligations to them, the impact that will have on the entire globe, is enormous, and that includes Europe. So they have a selfish, vested interest and seeking for the Chinese to curb their behaviors. I would also point to the Europeans that what the Russians have done with Ukraine would not have been possible without the assistance of China, whether it's the sharing of technology or aid in evading sanctions or selling their oil in secondary markets. The Chinese have been hidden, but clear to everyone watching, partners in the Russian endeavor. Yeah. And the Europeans know this, and they need to be continually reminded of it because it reveals the nature of what we're dealing with. So yun po mga kababayan, narinig po yung sinasabi ni Marco Rubio na Secretary of State ni Donald Trump. Hindi daw niya masyadong naintindihan kung bakit ganun-ganun na lang daw iharas ng China ang Pilipinas na naglagay pa daw ng monster ship, malaking barko, tapos hinaharas yung mga Pilipino na mga mangingisda, no? So hindi daw niya alam kung bakit ganun na lang kadali gawin ng China sa Pilipinas. Either daw baka ang Pilipinas may kasunduan sa China na, di ba, kaya ganun na lang kadali gawin ng China sa Philippines. Actually kasi mga kababayan, no, kaya nag-react itong si Marco Rubio at sinabi niya na i-stop na daw ng China ang panghaharas at pambubuli sa Taiwan at sa Philippines kasi hindi maganda. Nag-i-impact daw ito sa buong mundo. So hindi naman daw po papayag ang Mother of Earth or ang tinatawag nating mother country in the world, ang Amerika, na syempre kung hahayaan nila na ang Pilipinas at China magkagera, madadamay ang karatig bansa. So kung sakali na maggera ang Philippines at China, pwedeng isara ng India ang border nila, pwedeng isara ng Japan ang border nila, so ang China lalong lulugi. Bakit? Walang kukunan ng gas ang China kasi sa India lang sila kumukuha sa parting disyerto. Diba? So ito ay nananawagan ang Secretary of State ni Donald Trump na tigil na dapat ng China ang pambubuli. Bakit ganun na lang kadali? So ibig sabihin ba daw, meron ba atang kasunduan ang Pilipinas at China na hindi, 'di ba, hindi nagtugma, kaya naging gano'n na lang ang China sa Philippines. Kaya ang sabi niya, sana itigil na daw. So ibig sabihin, sa mga DDS dyan na mga tanga-tanga, uto-uto, definition kasi ng DDS, bobo, tanga-tanga, uto-uto na supporter, no? Saan yung sinasabi ninyo na paborito ni Donald Trump si Digong at hindi si BBM? So ang problema ngayon, sino bang pagkatiwalaan ni Donald Trump? Itong sekretary niya o si Duterte na hindi naman niya kaalyado? Hindi naman niya ka-nation, hindi naman niya ka-kultura. 'Di ba? Humahanga siya kay Duterte patungkol sa war on drugs. Pero ang problema,
Ang tawag nga niya kay Duterte, the Punisher. Diba? Ngayon, sino bang pagkatiwalaan ni Donald Trump? Yung sekretary niya o yung war on drugs ni Duterte? Kasi kung kakampihan ng Amerika si Digong, na alam naman ng Amerika na si Digong ay pro-China, no? At saka pangalawa, si Digong hindi na presidente ng Pilipinas. Siya po ay isang hukluban na ulyani na matanda na nag-antay na lang mamatay. Kasi wala naman siyang power. So ngayon, hindi naman po pwede na ang Amerika kakampi kay Digong para lang sa idolize ni Trump si Digong na magaling. Hindi mo pwedeng sabihin na kakampihan mo si Digong kasi magaling. Ang kampihan mo yung bagong administrasyon. Take note, hindi alam ng ibang DDS dyan na hindi po si Digong ang presidente. At kung sino man ang dapat sisihin sa sigalot ng China ngayon, walang iba kundi si Digong. Kasi si Digong lang po ang bukod tanging presidente na nakipagsundo sa China. So ngayon, kung ano man ang ginawa ng China sa West Philippine Sea, pag-angkin nila sa isla, pagharas nila sa mga Coast Guard, paghahabol nila sa mga mangingisda, wala po tayong dapat sisihin kundi si Digong lang. Kasi resulta at bunga po yan ng Gentleman's Agreement. So ngayon, hindi naman papayag ang China na manghaharas, ang Amerika na haharasin lang ng China yung ating mga Coast Guard, mga mangingisda. Kasi mayroon naman tayong sarili pong batas. So kung ang mangyari dyan, kung maggera tayo, hindi naman po pwedeng manood lang ang Japan. Hindi naman po pwedeng manood lang ang Amerika. Malamang sa malang, gagawa sila ng aksyon. Kaya ngayon, habang maaga pa lang, nanawagan itong si Marco Rubio na itigil na ng China yung panghaharas nila. Kasi hindi nakakakuha yan ng magandang impact. Magkakaroon ng World War III sa gagawin ng China. Kasi kung maggera ang Pilipinas at China, madadamay ang Taiwan, madadamay ang Japan, madadamay ang Brunei. So hindi naman papayag yung mga karatig bansa, ang Indonesia, ang Malaysia, hindi papayag ang mga karatig bansa na hindi sila lalaban din. Kasi halimbawa, magpalipad ang missile ang China, tapos napunta sa Brunei. So hindi naman papayag ang Brunei na bubumbahin na lang sila ng China ng ganun-ganun na lang. So kaya, ayaw ng Amerika na mangyari ang ganun pa. Ang problema kasi sa China, ganito, sila yung unang gagawa ng hakbang. Bubumbahin nilang tubig ang mga Coast Guard ng Pilipinas. Tapos pagdating sa international international court, ang sasabihin ng China, Filipino Coast Guard ang unang ng bomba. Babalik-tarin nila ang kwento kasi bully nga sila. Ngayon, kung wala lang tayong mga video, hindi tayo mananalo. Bakit? Paano nangyari na ang Pilipinas ang unang nangharas sa China sila yung may mga monster ship? Sila yung may mga higanteng barko. Wala naman tayong ganun mga warship, di-deploy mo. At sila yung pumasok sa ating ICC or basta-basta ang tawag dyan sa ICC or IZZ. Diba? Economic Zone ng Pilipinas. So yun ang sabi ngayon na kung si Digong ang paborito ng Amerika ni Donald Trump, bakit ayaw ng sekretary ni Donald Trump sa pro-China? So yun lang mga kababayan, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and YouTube channel. See you next vlog. God first. Thank you. Kung gusto ng Amerika si Digong, bakit ayaw ng sekretary ni Donald Trump sa pro-China? Yun lang ang tanong.